Okay, Ephesians chapter 2 verse 19 to 21 sa ating pag-aaralan. Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. Medyo talakayin po natin itong ating tema ng ating church Thanksgiving. Fitly framed together, groweth unto the Lord. Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the buildings fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalaan niyo po ang aming pag-aaral, kayo pong siyang may taas. Salamat muli sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang kami sumamba sa Spirit katotohanan. Pagpalaan niyo po ang aming pag-aaral ngayong umaga, in Jesus' name. Amen. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 21, makikita po natin dito yung magnificent temple of God. At yung temple ng Panginoon, yung templo ng Panginoon ay hindi na po ito kagaya ng templo ni Solomon. Kundi yung temple na ito na po yung templo ng banal na Espiritu Santo na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, sinasabi ng kasulatan, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you? Yung katawan na ito, na itong literal na katawan na ito ay ito yung katawan na iniligtas ng Panginoon, which is the temple of the Holy Ghost, na ito rin po yung templo ng banal na Espiritu Santo. Sabi ng Biblia na nasa inyo itong katawan na ito bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, which ye have of God. Ito po ay tinanggap natin sa Diyos, and ye are not your own. Ibig sabihin po, hindi na po natin pagmamay-ari yung katawan na ito. Bakit? Sapagkat yung buhay po natin dati ay alipin tayo ng pagkakasala. Pero dahil sa ating Panasokristo, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo po ay pinalaya mula sa ating mga pagkakasala. Verse 24, ye are bought with a price, sapagkat kayo ay binili sa halaga. Alam natin kung ano yung halaga na tinutukoy po rito. Yung halaga na tinutukoy po rito ay sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Sabagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So ang templo po ay hindi po templo na gawa sa kamay, nakagaya ng building na ito na nasisira, nabubulok, kundi tayo na mga iniligtas ng Panginoon
tayo ng mga mananampalataya sa Panginoon, mga hinirang ng Panginoon sa kaligtasan, ay pinaging templo ng banal na Espiritu Santo. Kaya kung babalikan natin ang Ephesians chapter 1, nandito po yung sinasabi ng Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1, verse 13. Ephesians 1:13. In whom ye are also trusted. Pagkatapos dito po nating sumampalataya, after that you heard the word of truth, pagkatapos po nating napakinggan ang aral ng katotohanan, the gospel of your salvation, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, in whom also, after that ye believe, pagkatapos na kayo'y magsisampalataya, sabi ng Biblia, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Tayo po ay sinelyohan at tinatakan ng banal na Espiritu Santo na ipinangako. So, ganun po yung proseso ng Panginoon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Kaya yung selyo, nakakita kayo ng bote na may selyo? Pag bumili kayo ng bagoong, may selyo, wala. Lahat yan. Lahat ng nakabote, may seal po yan. Bakit? Ibig sabihin, fully furnished na, finished product, mga kapatid. Naka-preserve. Ganon din sa atin. Nung tayo sinelyohan ng banal na Espiritu Santo, we are eternally preserved. Hindi na kailanman masisira, wala ng kasiraan. Pagdating ng panahon, ang ating Panasokristo, babaguhin na lamang yung katawan na ito, mga kapatid. Kaya ito po yung ating huling pag-asa na ating pinakahihintay. Kaya kung ating titignan, ito po yung magnificent temple ng Panginoon. Dito sa Ephesians chapter 2, in-emphasis ni Apostol Pablo na yung biyaya ng Diyos na sa kaligtasan ay kanyang inilarawan muna yung ating kalagayan. That we are our lost condition. Doon sa verse 2, kung ating titignan na Ephesians chapter 2, verse 2, wherein in times past, sabi ng Ephesians 2:2, in times past, ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Verse 3, sabay-sabay po tayo, among whom also we all had our conversation in times past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Sabi ng salita ng Diyos, yung past po natin, yung nakaraan po natin, we are walk according to the course of this world. Tayo ay lumalakad sa sanlibutan ito. Sabi ng Biblia, we are the children, the spirit that now worketh in the children of disobedience. In our conversation in times past, sabi ng Biblia, in the lust of our flesh. In verse 3, tayo ay nangabubuhay sa kahalayan ng ating laman, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. Ibig sabihin, we were still in bondage and were by nature, yung ating karakter, yung ating pag-uugali, yung ating kalikasan, yung ating nature, sabi ng Biblia, and were by nature the children of wrath, even as others. Tayo po ay
katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Kaya dito, sinasabi ni Paul sa mga taga-Gentile, kasi ang Ephesians ay Gentile church. Sinasabi niya sa kanila, dito sa verses na ito, babatik, na sila po noon ay, they were dominated by sin. They were doomed by sin. At dito sa verses 4 to 10, makikita po natin yung kaligtasan na ginawa ng Panginoon. He talks about God's amazing salvation in Ephesians chapter 2 verses 4 to 10. Kaya kung titingnan po natin ng Ephesians chapter 2 verse 4, dahil sa kalagayan natin ay we are the children of wrath by nature, we are dead in trespasses and sins, we are doomed by sin, we are dominated by sin, we are damned by sin. Pero makikita po natin, ang Diyos ay kumilos sa ating kaligtasan. Hindi tao ang kumilos, ang gumalaw. Hindi rin tao ang lumapit para siya ay maligtas. Kaya basahin natin Ephesians chapter 2 verse 4. Anong sabi? But God, who is rich in mercy for His great love, wherewith He loved us. Verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. So makikita po natin, dahil sa habag at awa ng Diyos, at sa kanyang dakilang pag-ibig, ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Kaya rin po tayo hinirang dahil sa pag-ibig. Iniligtas rin tayo dahil sa pag-ibig. Tayo rin ay pinatawad dahil sa pag-ibig, kahit wala kayong dala-dalang mga palaspas. Para i-welcome ang Panginoon. Tapos na yun eh. Yung triumphal entry of Christ sa Biblia. Bago actually siya ipako sa krus ay naganap po muna yun, triumphant entry in Jerusalem. Pero hindi ho natin ginagawa po yun yearly para i-welcome ang Panginoon, sapagkat yung buhay na ito ay templo na ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya nga tayo tinawag na mga Kristiyano, hindi pagano. Kaya dito, even when we were dead in sin, sabi ng verse 5, kahit tayo'y mga patay. Yung patay ba nakakapag-respond? Nakakapag-response? Umiinom ba ng gatas yan? Hindi, patay na eh. Maliban na lang kung patay na patay, pwede pa. Pero kung patay, wala na po yung pag-asa, walang pakiramdam. Pero dahil ang Diyos, tayo ay patay spiritually, ang Diyos nang bigay sa atin ng buhay. Kaya ang ibig sabihin po nun ay regeneration. Ni-regenerate niya yung buhay po natin. Mga kapatid, binigyan po tayo ng buhay para tayo ay makapagsampalataya at makapagsisi sa ating mga kasalanan. So sabi ng verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together. Kaya ang isang taong patay, spiritually, ang kailangan niya, buhay. We are quickened us together with Christ. Tayo ay binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. So, ibig sabihin, walang bahagi na ginawa ng tao para sa kanyang kaligtasan. Maging ang pananampalataya ay sa Diyos, maging ang pagsisisi ay sa Diyos. Verse 7, makikita natin mamaya rito na ang pananampalataya ay galing sa Diyos, that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace, upang sa mga panahong darating,
Di ba yung panahon na dumating, yung panahon na tayo makakilala sa Panginoon at tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas ng buhay? Yung pagtanggap sa Panginoon, resulta po yan ng kaligtasan na ginawa ng Diyos. Hindi po yan requirement para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga ang kaligtasan ay biyaya. Hindi mo trabaho ang kaligtasang eternal, kundi trabaho ng Diyos. At ito po ay ay sukatuparan nung tayo po ay pinili, nung si Kristo ay namatay at tinubos tayo sa ating mga kasalanan, at nung tayo po ay binorn again ng banal na Espiritu Santo. That in the ages to come, He might shew, upang ipakita sa atin, upang may hayag sa atin ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo. Kagandahang loob ng Diyos. Hindi po kagandahang loob ng tao. Kaya mali yung sinasabi natin na hindi dahil kay pastor, hindi kami naligtas. Kundi dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. Verse 8, basahin po natin verse 8, 9 and 10. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kaya yung ating kaligtasan ay biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya na ito ay, sabi po ng Biblia, it is not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Hindi sa pamamagitan ng gawa, o hindi sa pamamagitan ng kondisyong gawa ng tao. Wala hong nakalakip na anumang kondisyon. Ang kaligtasan, it is not of works, lest any man should boast, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaya makikita po natin, mga kapatid, yung kagandahang loob ng Diyos kung paano niya ginawa, pinlano ang lahat ng mga bagay. Sa verse 11, wherefore, remember that ye being in times past, Gentiles in the flesh. Ang kausap niya po rito ay hindi po unbeliever, kundi ang simbahan sa saan? Siyempre sa Epeso. Tinawag silang Ephesians. Wherefore ye remember that ye being in times past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Yung uncircumcision dito, tinutuko niya yung pagtutuli. Ang pagtutuli sinasagawa lamang sa mga lalaki. Pero hindi ito physical na pagtutuli sa laman, kundi ito ay circumcision in the spirit. Na ang dapat ma-circumcise, yung lumang pagkatao na ito, yung bulok na pagkatao na ito, yung patay na pagkatao na ito, na dapat siyang mabigyan ng panibagong buhay, ma-renew po siya, ma-regenerate po siya, at siya, mga kapatid, ay mabigyan ng pag-asa. Kaya dito ating makita sa verse 12 that at that time, sa panahong iyon, ye were without Christ. Kayo ay wala kay Kristo. Yung buhay natin hindi naman dati ganito eh. Bakit pa kayo sasamba? Anong dahilan?
Noon, may value ba ang pagsamba noon? Wala, di ba? Pero nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, binigyan tayo ng pagkakilala sa Panginoon, yung pagkakilala sa Diyos galing. Hindi kayo ang kumilala. Jeremiah 24 verse 7. Tingnan nga natin yon. Basahin natin ng sabay-sabay ang Jeremiah chapter 24 verse 7. Jeremiah 24 verse 7. Anong sabi? Nakita nyo na? Jeremiah 24 verse 7. And I will give them an heart to know me, at bibigyan ko sila ng puso upang makilala ako. Tayo ba ang kumilala sa Panginoon? Sagutin nyo ako, mga batid. Tayo ba ang kumilala sa Panginoon? Hindi. Ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng pagpapakilala. Ang Diyos ba'y hinanap natin? Hindi rin. Anong sabi ng Luke 19:10? The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang Diyos ba ay minahal natin? Hindi rin. Sabi ng 1 John, we love Him because we first love us. Anong sabi ng John 15:16? Pinili ba natin ng Diyos? Hindi rin. Sabi ng Romans chapter 3, they are all come out of the way. Pero sabi ng John 15:16, ye have not chosen me, but I have chosen you. May bahagi bang tao? Wala. Lahat ng bagay galing sa Diyos. Lahat ng bagay itinalaga ng Diyos. Upang tayo ay makakilala, kaya sabi ng Jeremiah 24 verse 7, and I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. Kaya ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng kaparaanan upang tayo ay makakilala. Hindi yung sasabihin natin, kilalanin mo ang Panginoon sa iyong puso bilang tagapagligtas ng buhay at ikaw ay pupunta ng langit. Mali ba yun o tama? Sa palagay nyo? Mali. Akala natin tama noon. Pero ang Diyos pala ang napakilala upang makilala natin ang kanyang salita. Kaya doon sa 1 John 5:20, kung ating titignan ang 1 John chapter 5 verse 20. Basahin nga natin yan. 1 John chapter 5 verse 20. Nakita nyo na, mga batid? Madali lang kapag naka-tablet, o naka-cellphone, pindot lang. Okay, 1 John 5:20, ready now, begin. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him, upang tayo ay makakilala sa Kanya. Bago ka makakilala sa Panginoon Kristo, binigyan ka muna ng pangunawa. Ay, hindi na pala yan yung Kristo na nakapako sa krus. Si Kristo, hindi siya nanatili sa krus, kundi sa ikatlong araw na buhay na maguli. Siya yung Diyos ng langit at ng lupa. Sabi ng Biblia, we know Him, that is true, and we are in Him, that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Sino yung tinutukoy na true God and eternal life? Si Kristo. Siya yung Diyos na nagkatawang tao na hindi kayang tanggapin ng kahit sino. Kaya mga kapatid, napakapalad po natin
sapagkat sa pamamagitan na ito, binigyan tayo ng kaunawaan para maunawaan natin kung ano ang halaga ng kaligtasang ginawa ng Diyos, yung halaga ng ating pananambahan, yung ating halaga ng ating paglilingkod sa Kanya. Kaya, balik po tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, mga kapatid. Verse 12. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. Tayo daw po ay hindi kabilang sa bansa ng Israel. Tayo po ay strangers. Tayo ay aliens. Tayo ay mga taga-ibang lupa, taga-ibang bansa. Hindi tayo kasama sa tipan ng pangako, yung covenants of promise. Having no hope. Tayo ay walang pag-asa, sabi ng Biblia, at walang Diyos sa sanlibutan. Without God in the world. Verse 13, pinaalala niya yung ating kalagayan. But now in Christ. Datapwat ngayon kay Kristo. Ang tinutukoy niya, present naman. Yung tinutukoy niya noon ay yung past. Ngayon sa verse 13, present, but now in Christ. Now in Christ Jesus, ye who sometimes were afar off are made nigh by the blood of Christ. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay dilapit sa dugo ni Kristo. Inilapit lang pala tayo sa dugo ni Kristo. Hindi tayo ang lumapit. Inilapit lang. Sino ang naglapit? Ang Ama. Tingnan nga natin yan sa Timothy, mga kapatid. Second Timothy chapter 1 verse 9. Kailan tayo inilapit? 2 Timothy 1:9. Ready now, read. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus, kailan? Before the foundation of the world. Kailan ka inalapit? Nung ipinanganak ka ba? Kaya ka inilapit dahil may naglapit? Ganon? Dahil may nag-soul winning? Ganon ba yon? Dahil may nagpatanggap? Ganon ba yon? Dahil ba sa mayroon nag-explain ng A, B, C? Accept, believe, and confess? Sabi ng Biblia, we were made nigh unto the blood. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Ama, before the foundation of the world, hinirang niya tayo, pinili niya tayo, upang tayo, mga kapatid, ay ibigay kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Nung dumating ang Panginoon, verse 10, 2 Timothy 1:10, nung dumating siya, anong ginawa niya? Verse 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who hath abolished death. Nung siya ay nahayag sa pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, sabi ng Biblia, ay kanyang inalis ang kamatayan
sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Inalis niya ang kamatayan ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya ang Kristiyano pag namatay, ang tawag diyan, rest in peace. Bakit? Sino yung peace natin? Si Jesus, Christ is our peace. Sabi ng Biblia, He is the Prince of Peace. Baka naman maglalagay kayo ng krus tapos rest in peace. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin yan. Oh. Rest in peace na mahinga na may kapangahingaan. Ano ba yun? Totoo kaya yun? Pinakremate. Hindi ho natin trabaho actually, ang practice ng Kristiyano, hindi cremation. Ang practice natin, burial. Paglilibing talaga. Mga kapatid, akala mo kapag na-cremate, akala mo ang yaman ng tao nasa ibang bansa, ano? Pagdating dito, hindi na nakaataol, nakagarapon na lang. Oo. Kasama yung malaking larawan, in loving memory of may you now. May you now rest in peace. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ in verse 10, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Ang purpose ng gospel, to brought life, magdala ng liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ito naman yung trabaho ng gospel. Magdadala siya ng buhay and immortality. To brought life and immortality to light, at magdadala ng ilaw sa pamamagitan ng ebanghelyo. Yan yung purpose of the gospel, mga batid. Kaya, ang mga mananampalataya, tayo, ng mga mananampalataya, wala ho tayong kalugihan sa mundo na ito. Sapagkat alam po natin, meron tayong dakilang pag-asa. Balik po tayo dun sa Ephesians chapter 2. Mahabang pagtatalakay po ito, pero hindi ho natin ito bibilisan sapagkat napakaganda po ng tinatalakay po nito. Ano po? Kaya doon sa verse 13 ng Ephesians 2:13, sinasabi niya na tayo po ay inilapit lamang. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Hindi naman si Kristo ang naglapit. Tayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Hindi sinabing kayo ay lumapit sa dugo ni Kristo. Walang ganun eh. Dahil walang kakayanan ang tao na lumapit sa Diyos. Pwede siyang lumapit sa rebulto. Di ba yan yung Diyos natin nung araw? Kasi patay tayo spiritually. Kasi yan din ang pinaliwanag sa atin eh. Pero ang Diyos pala na sinasamba natin, hindi siya yung Diyos na gawa ng kamay para sambahin. Kundi, siya yung Diyos na lumalang. Siya yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, na siyang nagbigay ng hininga natin na buhay na ito. Kaya marami tayong utang. Salamat ka, hindi ka naging unggoy. Mukhang unggoy. Wag naman. Pero yung pagkadisenyo sa atin bilang tao ay gawa ng Diyos. Mga kapatid, ginawa ang tao, ang purpose is to glorify God upang luwalhatiin ang Diyos maging ang kanyang pagka-Diyos. Kaya tayo po ay inilapit sa pamamagitan sa dugo ni Kristo. Verse 14, Ephesians 2:14. For He is our peace. Siya yung ating kapayapaan, who hath made both one
and it broke down the middle wall of partition between us. Doon sa templo, hindi ka pwedeng lumapit doon. Ang tanging lalapit lang doon ay sa partition na yun ay yung pari na maghahain ng kasalanan para sa iyo. Yan ay nung nasa Old Testament. Pero nung dumating ang New Testament, yung larawan ng hain na yun, sabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world." Siya po yung kordero ng Diyos na siyang nag-alis sa ating mga kasalanan. Kaya nga, kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na sa gitna na nagpapahiwalay. He broken down the middle wall of partition between us. Bakit? Si Kristo na po yung ating mediator. Sabi ng Timothy, "For there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus." 1 Timothy chapter 2, verse 5. "For there is one God and one mediator." Ang nakipag-mediate sa kasalanan natin, hindi ikaw. Si Kristo ang nakipag-mediate. Siyang nakipag-usap. He is our advocate. Kaya sabi niya, "Ama, patawarin mo sila." Di ba sa krus, "Father, forgive them, for they do not know what they do." Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi alam ng tao ang kanilang mga pinaggagawa, yung kanilang ginagawa. Lalo sa panahon natin ngayon, yung mabuti ngayon, yun na ang masama. Yung masama ngayon, yun na ang mabuti. Tignan nyo yan. Pero salamat sa Diyos, sabi niya, "There is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Si Kristo ang nakipag-mediate. Siya ang pumagitna sa atin. Siya ang namagitan sa atin. Siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. O di ba? Tignan nyo, si Kristo ay tao lamang. Hindi siya. O yun ang sinasabi ng marami. O. Ang katauhan ng ating Panginoon Kristo, 100% man and 100% God. Hindi po 50-50. 50% man, 50% God, sabi ng iba. Kaya yung God nila, small letter G. Kaya yung John 1:1, ang ginawa nila doon, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was," nagdugtong sila ng A, God. Maliit na Diyos. Nagdugtong ng A, nagdagdag ng A, yung capital letter G na God, ng God, ginawang small letter G. Talagang ang ginawa nila ay nilapastangan nila ang doktrina ng salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga po yung mag-aral ng doktrina upang huwag malapastangan ang pangalan ng Panginoon. Verse 6, 1 Timothy 2:6, "Who gave Himself a ransom for all." O tignan mo, tinubos niya lahat pala ang kasalanan ng mundo. Sino nagsabing kasalanan lahat ng mundo? Hindi po every individual yan. Di wala na pumunta ng impyerno kung natubos lahat. Particular redemption yan. Sino ito? Yung mga hinirang ng Diyos na ibinigay kay Kristo
na sinelyuhan ng banal na Espiritu Santo, binorn again ng banal na Espiritu Santo, who gave himself a ransom for all to be testified in due time, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na pagpapatutuong mahahayag sa sariling kapanahunan. Kaya ito po yung sinasabi niya. Balik tayo na Ephesians chapter 2. Wala pa tayo sa punto. Ano po? Ephesians 2:15, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Verse 16, Ephesians 2:16, ready now, begin. At that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kaniya'y pinatay ang pagkakaalit. So wala nang alitan sa pamamagitan ng tao at sa Diyos. We are already reconciled. Tayo po ay pinagbati. Yan ibig sabihin, pinagbati na ng mediator na ito, ng tagapamagitan na ito, na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Verse 17, and came and preached peace to you. Siya'y naparito at pinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo, which were afar off, and to them that were nigh. At ang kapayapaan sa nangalalapit. Verse 18, for through him we both have access by one Spirit unto the Father. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa Espiritu rin sa Ama. So dito po, makikita po natin, sinasabi sa atin kung paano ang Diyos na siyang nagdala sa atin sa kaligtasan, sa eternal na kaligtasan na siyang tinupad ng ating Panginoong Kristo, ay pinangaral ni Pablo upang tayo na kanyang mga hinirang bilang iglesia ay magiging templo ng banal na Espiritu Santo. Kaya kayo po yun. Pag sinabi mong church, ang ibig sabihin ng church ay bought by the blood of the Lamb. Ang ibig sabihin ng church ay called out. Ang ibig sabihin ng church ay redeemed. Ang ibig sabihin ng church ay assembly. Ang ibig sabihin ng church ay magnificent temple of God. Kaya ngayong umaga, mga batid, we are described as the magnificent temple of God. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, naming Panginoon, maraming salamat po, dakilang Ama, sa aming napakinggang aral. Tulungan mo nga po kami sa pag-aaral, Panginoon, upang makita po namin ang mga katotohanan ito ng ating Panginoong Kristo, ang aming chief cornerstone, and we are fitly framed together as a church, as the holy temple of the Lord, groweth unto the Lord. Salamat po, dakilang Ama. At binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Tayo po ay umawit, mga kapatid.